Mommy, Yaya, where is Daddy? Nakangusong tanong ni Arkin kay Astrid. Miss na namin siya. Dagdag pa nito. Yes, Mommy, Yaya. Hindi ko pa siya nakikita simula kanina. Dagdag na sambit ni Martin. Agad na napayakap ang dalaga sa kambal. Busy pa ang daddy niyo sa trabaho eh. Mamaya ay uuwi din yun. Pang-aalo niya sa mga bata. Ilang buwan na rin simula nang matanggap si Astrid bilang yaya ng mga anak ng isang mayamang lalaki na si Reed. Hindi na nagdalawang isip pa ang dalaga na tanggapin ang trabaho, lalo pa, at nangangailangan siya ng pera para sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Sa pananatili ni Astrid sa bahay ng kanyang amo, napansin na agad niya na laging wala ang lalaki. Madalas tuloy, hinahanap ng kambal sa dalaga ang kanilang ama, at tanging pagdadahilan na lang ang nagagawa ni Astrid. Lagi na lang busy si Daddy. Malungkot na saad ni Arkin. Wala na siyang time sa atin. Sambit naman ni Martin. Shh! Huwag kang magalit sa daddy mo. Ginagawa niya to para maging maganda at maayos ang buhay niyo. Tatandaan niyo lagi yan, ha? Sermon ni Astrid sa kambal. Sabay na tumango ang mga bata. Yumakap pa ang mga ito sa dalaga bago naglakad papunta sa kanilang kwarto. Halos 8 taon na ang kambal kaya naman hindi na masyadong nahihirapan si Astrid sa pag-aalaga sa mga ito. Kung tutuusin, hindi na kailangan ng mga bata ng yaya. Ang tanging problema lang, madalas naiiwan ng kambal nang sila lang, kaya napilitan si Reed na maghanap ng magbabantay sa mga ito. Nakabalik na pala kayo, Manang? Gulat na sabi ni Astrid nang makita niya ang matanda sa kusina. Oo, kanina lang din. Nakangiting sagot ni Manang. Kamusta ka naman dito? Tanong pa nito. Maayos naman po. Hinahanap din kayo ng kambal eh. Bakit daw po bigla kayong nawala? Natatawang sambit ng dalaga. Ang mga batang yun talaga oo. Natawa na lang din ang matanda. Maiwan ko po muna kayo, Manang. Aasikasuhin ko po yung gamit ng kambal. Tumangulang ang matanda bilang tugon at nagpatuloy sa kanyang pagluluto. Dumiretso ang dalaga sa taas kung nasa ng kwarto ng mga bata. Naabutan ni Astrid na natutulog na ang kambal kaya naman maingat siyang naglakad papasok para hindi makagawa ng ingay. Mabilis na lumipas ang oras. Nang matapos ng dalaga ang pag-aayos ng mga gamit, ay dumiretso naman siya sa kanyang kwarto para makaligo. Pagkatapos din niya, agad siyang bumaba para matulungan si Manang sa kusina. Oh, magandang gabi po, sir. Gulat na bati ni Astrid nang makita ang kanyang amo. Magandang gabi rin. Oo nga pala, Astrid. Kailangan kita makausap mamaya. Biglang sabi nito sa kanya. Hindi napigilan ng dalaga ang kanyang pagtataka. Tungkol saan po? May nagawa po ba ako mali? Kinakabahan niyang tanong. Napailing ang lalaki bago tumitig kay Astrid. Hindi, wala naman. May importante lang ako sasabihin sa'yo. Nakahinga ng maluwag ang dalaga nang marinig niya yon. Matapos maihanda mga pagkain sa lamesa, ay umakyat na muli si Astrid para sunduin ang kambal. Arkin, Martin, gising na, kakain na tayo. Nandiyan na rin ang daddy niyo. Malambing na sambit ang dalaga habang bahagyang inaalog ang balikat ng kambal. Naging marahan ang pag-uunat ng mga bata at bahagya pang kinusot ang kanilang mga mata. Nang tuluyan ng magising, saka pa lamang bumangon sina Arkin at Martin bago sumunod sa kanilang yaya pababa. Daddy! Sabay na sigaw ng kambal bago dali-daling tumakbo palapit sa kanilang ama. Kagigising niyo lang? Hindi makapaniwalang saad ni Reed na agad yumakap sa kanyang mga anak. Kumain na tayo. Saad niya. Tumango naman ang kambal bago bumitaw sa pagkakayakap sa kanilang ama. Inasikaso muna ni Astrid ang pagkain ng mga bata
bago siya nagsandok ng para sa kanya. Nakasanayan na nila na sabay-sabay silang kumakain. Hindi katulad sa iba na mauuna muna ang mga amo o kaya naman nakabukod ang pwesto ng kainan ng mga kasambahay at yaya. Tanging ang kambal ang maingay habang kumakain dahil sa kanilang pagkukwentuhan. Paminsan-minsan, sumasabat si Reed para asarin ang kanyang mga anak. Samantalang, nanatili namang tahimik si Astrid habang nag-iisip kung ano ang importanteng sasabihin sa kanya ng kanyang boss. Astrid, pumunta ka na lang mamaya sa opisina ko kapag wala ka nang gagawin. Biglang sabi ni Reed bago tumayo. Sige po, sir. Mabilis na sagot ng dalaga. Bumaling naman ang tingin ng lalaki sa kanyang mga anak. Huwag na kayo masyado makulit ha. May aasikasuhin lang si Daddy. Saad ni Reed. Okay po, Daddy. Sabay na sagot ng kambal. Ngumiti pa si Reed bago siya naglakad paalis. Nagpatuloy naman sa pagkain sina Arkin at Martin at nang matapos, ay agad nilinis ni Astrid ang kanilang pinagkainan. Ako na ang bahala dyan, mukhang may pag-uusapan pa kayo ni Sir. Biglang sambit ni Manang. Naku, hindi na po, hindi naman ho nagmamadali si Sir eh. Pagtanggi ni Astrid. Sige na, matagal-tagal din ako nawala kaya hayaan mo na ako. Pagpupumilit pa ng matanda. Kahit nagdadalawang isip, hinayaan na lang ng dalaga si Manang. Hinatid muna ni Astrid ang kambal sa kanilang kwarto at saglit na nagpaalam sa mga ito. Dumiretso na agad ang dalaga sa opisina ng kanyang amo. Ilang beses pang kumatok sa pinto si Astrid bago niya ito buksan at pumasok. Sir, magandang gabi po. Ano po palang sasabihin niyo? Nag-aalinlangang tanong ng dalaga. Napatigil si Reed sa kanyang ginagawa at diretsyong hinarap si Astrid. Mas lalo tuloy nakaramdam ng kaba ang dalaga nang mapansin niya ang pagiging seryoso ng lalaki. May gusto sana akong ialok sa'yo. Bahagya pang tumikim si Reed dahil kahit siya hindi rin sigurado sa sasabihin niya. Ano po ba yun, sir? Kinakabahan naman ho ako sa inyo. Mariing na pailing si Reed. Okay, didiretsohin na kita. Gusto ko magpanggap ka bilang ina ng kambal at bilang asawa ko. Saad nito. Hindi na itago ng dalaga ang kanyang pagkagulat. Ho? Tanging nasabi niya habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Please, pakinggan mo muna ako. Uuwi kasi ang mga magulang ko at hindi nila alam na wala na ang ina ng mga anak ko. Ayoko sana ipaalam yun dahil sigurado akong gagawa sila ng paraan para makuha ang kambal. Kaya nagmamakaawa ako. Pumayag ka na. Hindi naman to magtatagal. Seryosong saad ni Reed. Hindi pa rin nawawala ang pagkagulat sa mukha ni Astrid. Mukhang napapaisip din siya dahil sa sinabi ng kanyang boss. Kung tatanggi siya, baka hindi na makahanap si Reed na magpapanggap bilang asawa nito. Kapag nagkataon, baka kunin ng mga magulang ng lalaki ang kambal. Kahit naman si Astrid ayaw mangyari yon dahil napamahal na siya sa kambal. Huminga ng malalim si Astrid. Ano po ba ang dapat kong gawin, sir? Nag-aalinlangan niyang tanong. Aakto ka lang na normal na asawa ko. At bilang ina ng kambal, kapag dumating na ang mga magulang ko, huwag ka mag-alala dahil dadagdagan ko ang sahod mo. Kahit papaano, napanatag ang loob ni Astrid sa naging desisyon niya dahil sa kanyang narinig. Malaking tulong para kay Astrid ang pagkakaroon ng dagdag sahod para sa kanyang pag-iipon. Sige po, sir. Kailan po ba sila darating? Sa susunod na linggo. Mabilis na sagot ni Reed. Kaya masyado akong abala sa kumpanya para matapos ko na ang mga trabaho ko doon. Ganun po ba? Sige po. By the way, sir, namimiss na po kayo ng kambal. Mas maganda po siguro kung pupuntahan niyo sila ngayong gabi kahit saglit lang. O sige, salamat. Nakangiting saad ni Reed. Nagpaalam na si Astrid sa kanyang boss at agad na lumabas siya sa opisina nito. Dumiretso na ang dalaga sa kanyang kwarto para makapaghanda na rin siya sa pagtulog. Kahit papaano, may pag-aalinlangan pa rin si Astrid
kung tama bang pumayag siya sa alok ng kanyang boss. Hindi pa naman nakikilala ni Astrid ang mga magulang ni Reed, kaya hindi niya maiwasang kabahan dahil baka iba ang ugali ng mga ito. Focus, Astrid. Trabaho lang to. Pangungumbinsi niya sa sarili. Nagpatuloy si Astrid sa kanyang pag-aayos ng sarili. At nang matapos, inayos niya na ang kanyang higaan. Mommy, Yaya! Mommy, Yaya! Humahangos na sigaw ni Arkin na agad pumasok sa kwarto ng babae. O bakit? Gabi na tumatakbo ka pa. Nag-aalalang tanong ni Astrid. Nagulat pa ang dalaga nang biglang pumasok si Martin na agad lumapit para sa kanya yumakap. Mommy, Yaya, nasan si Daddy? Hintayin niyo na lang siya sa kwarto niyo. Pupunta siya doon mamaya. Talaga po? Sabay na tanong ng kambal. Oo, magkausap kami kanina. Nagtatatalon sa tuwa ang dalawang bata. Hindi tuloy maiwasan ni Astrid na mapangiti habang pinapanood ang kambal. Bumalik na kayo sa kwarto nyo dahil baka mamaya pumunta na siya doon tapos wala kayo. At saka huwag niyong kalilimutan magsipilyo, ha? Tumango naman ang kambal bago dali-daling tumakbo palabas ng kwarto ni Astrid. Napailing na lang ang dalaga dahil sa inasta ng mga bata. Hindi may tatanggi ni Astrid na napalapit na sa kanya ang kambal. Kahit ang dalaga, nagulat na lang nang bigla siyang tawaging Mommy Yaya ng mga ito. Hinayaan na lang ni Astrid, tutal, hindi rin naman nagrereklamo ang kanyang boss. Ang mga batang yun talaga. Bulong ng dalaga nang mapansin niyang nagulo na naman ang kanyang kama. Walang ibang nagawa si Astrid kundi ang muling ayusin ang kanyang higaan bago siya humiga. Napatulala na lang ang dalaga sa kisame at hindi niya namalayan kung gaano siya katagal nakatitig doon hanggang sa nakatulog na siya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kinausap na rin ni Reed ang ilan pa niyang kasambahay tungkol sa pagpapanggap na gagawin ni Astrid. Maging ang kambal, kinausap na rin ang kanilang ama at sinabihan na Mommy na ang itawag sa dalaga. Malinaw na po ba ang lahat, Manang? Hindi pa rin nawawala ang kakaibang ngiti ni Manang habang nakikinig sa kanyang amo. Opo, sir. Tumatangong sagot ni Manang. Good. Nagpaalam na ang lalaki na papasok sa kanyang kumpanya. Ilang araw na lang din at dadating na ang mga magulang ni Reed. Kaya naman ngayon pa lang ay naghahanda na sila. Astrid, sigurado ka na ba sa gagawin niyo? Biglang tanong ni Manang. Po? Opo naman. Pinabalaan kita. Hindi maganda ang ugali ng ina ni Sir. Ngayon pa lang ihanda mo na ang sarili mo para hindi ka mabigla. Pero wag mong hahayaan na apihin ka niya. Kung kinakailangan mong lumaban, gawin mo dahil hindi ka naman pababayaan ni Sir. Tumango na lang ang dalaga bilang tugon, ngunit hindi niya maitago ang kanyang takot dahil sa sinabi ng matanda sa kanya. Kinabahan din siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya kapag nagkataong nag-away sila ng ina ng kanyang amo. Pero huli na ang lahat para tumanggi. Nagpaalam na si Manang na babalik na sa kanyang trabaho. Naging abala naman ang dalaga sa pag-aasikaso ng mga gamit ng kambal dahil maya-maya papasok na din ang mga ito sa school. Mommy, ready na kami. Masayang sambit ni Arkin na tumatakbo pa palapit kay Astrid. Aalis na ba tayo? Kasunod na tanong ni Martin. Oo, tara na. Nakangiting sagot ni Astrid. Sa tuwing makikita ng dalaga ang kambal, parang nawawala ang lahat ng kanyang problema. Halos, ituring na ni Astrid na parang anak ang kambal at masaya siya na lumalaking mababait ang mga bata. Nagpaalam na ang dalaga kay Manang bago sila lumabas ng bahay at sumakay ng kotse. Mabuti na lang at may kinuhang driver si Reed para hindi na mahirapan ang babae at ang kambal sa pagbiyahe. Mommy, susunduin mo rin po ba kami mamaya? Biglang tanong ni Arkin. Hindi napigilan ng driver na matawa, dahilan para makaramdam ng hiya si Astrid. Kahit naman ang dalaga ay naninibago pa rin sa tawag sa kanya ng kambal. Pero kailangan na rin niya makasanayan yon. Yes, baby, susunduin ko kayo mamaya.
Napangiti naman si Arkin bago muling umayos na upo at nakipagkulitan sa kapatid niya. Napabaling ng tingin ng dalaga sa driver pero pinipigil pa rin ito ang tawa. Manong ha, nasabihan na kayo tungkol dyan. Sorry ma'am, hindi lang ho ako sanay. Natatawang sagot ng driver. Napailing na lang ang dalaga bago binaling ang tingin sa kanilang nadadaanan. Ilang minuto pa ang tinagal ng kanilang biyahe bago nakarating ang kambal sa school. Saglit pang nagpaalam ang mga bata kay Astrid bago sila tuluyang pumasok. Bumalik naman kaagad sa bahay ang dalaga. Napagdesisyonan agad ni Astrid na maglaban ng damit ng kambal para wala na siyang gagawin sa isang araw. Nakabalik ka na pala? Biglang saad ni Manang nang makita niya ang dalaga. Kararating ko lang din po. Pinabibigay pala ito ni Sir. Sambit ng matanda sabay abot ng 3 paper bags. Para saan daw ho? Nagtatakang tanong ng dalaga bago inabot ang mga ito. Mga damit daw yan na magagamit mo pagdating ng mga magulang ni Sir. Sa'yo na din daw yan kaya hindi mo na kailangang ibalik. Nakangiting sagot ni Manang. Manang, yung mga ngiti mo ha? Singhal ni Astrid dahilan para matawa ang matanda. Masaya lang ako para sa'yo. Ano ka ba naman po, Manang? Magpapanggap lang naman kami. Kung makangiti ka dyan, akala mo naman nagkatuluyan talaga kami ni Sir. Ang mahalaga, magkakalapit kayo. Dapat maging masaya ka. Alam ko naman na may gusto ka kay Sir, kaya pagkakataon mo na to. Napailing na lang si Astrid sa inasta ni Manang. Totoo nga na may gusto ang dalaga sa kanyang boss. Sadyang alam lang ni Astrid na wala siyang pag-asa dahil na rin sa katotohanang hindi na muling umibig pa si Reed pagkatapos mawala ang ina ng mga anak nito. Sa loob-loob ng dalaga, hindi niya maitatanggi na kinikilig siya sa tuwing maiisip ang idea na magpapanggap silang mag-asawa ng kanyang boss. Hindi lubos maisip ni Astrid na aabot sa ganito ang kanyang trabaho. Kahit nagdadalawang isip, desidido na siya. Ang tanging alam lang ng dalaga ay hindi pa man na ikakasal si Reed. Dahil bigla na lang nawala ang tunay na ina ng kambal at hanggang ngayon hindi pa nagpapakita. Ipagpatuloy mo na yung ginagawa mo, mamaya mo na pagpantasyahan si Sir. Pang-aasar pa ni Manang bago dali-daling umalis sa harap ng dalaga. Manang! Malakas na sigaw pa ni Astrid, ngunit nagpatuloy lang sa paglalakad ng matanda. Mabilis na lumipas ang mga oras. Nagulat na lang ang dalaga na tanghali na pala. Papunta na sana si Astrid sa kusina nang biglang may mag-doorbell kaya naman agad siyang lumapit sa pinto. Magandang araw po. Sino po sila? Nakangiting sambit ng dalaga. Bumungad kay Astrid ang dalawang matanda. Isang babae na may dalang mga maleta. Mabilis na nataranta ang dalaga nang mapagtanto niya na ito ang mga magulang ni Reed. Pasensya na po, tuloy po kayo. Aligagang saad niya. Hindi naman sumagot ang mga magulang ni Reed, bagkus ay dumiretso na sila ng pasok. Walang ibang nagawa ang dalaga kundi ang asikasuhin ang mga dala nilang maleta. Sir Anton, Ma'am Rebecca, napaaga po ata ang pagdating nyo. Gulat na sambit ni Manang habang nagmamadaling lumapit sa matanda. Kasama nyo rin po pala si Angeli? Nasaan ang mga apo ko? Seryosong tanong ni Rebecca. Nasa school pa po. Maya-maya po susunduin ko na rin sila. Sagot naman ni Astrid. Ikaw ba ang asawa ng anak ko? Diretso ang tanong pa ni Rebecca bago tinignan ng dalaga mula ulo hanggang paa. Saglit na natahimik si Astrid at agad siyang napayuko. Ako nga po. Kinakabahang sagot niya. Magpahinga po muna kayo at ipaghahanda ko po kayo na makakain. Biglang sabi ni Manang. Nakahinga naman ng maluwag ang dalaga nang sumunod kay Manang ang mga magulang ni Reed. Parang lalamunin na ng lupa si Astrid dahil sa labis na kabang nararamdaman niya. Dumagdag pa ang mga nakakatakot na tingin ng ina at kapatid ni Reed. Nang masiguradong naayos na ni Astrid ang mga maleta na dala ng mga magulang ng lalaki, agad siyang dumiretso sa kusina. Naabutan ng dalaga na abala si Manang sa pagluluto kaya naman saglit siyang nagpaalam na susunduin niya ang kambal. Tawagan mo si Sir at sabihin mong
dumating na mga magulang niya. Bulong ni Manang. Kahit na nagtataka, tumango na lang si Astrid bilang tugon bago dali-daling lumabas. Kahit pa sinabihan na ng dalaga tungkol sa ugali ng ina ni Reed, hindi pa rin niya maiwasang matakot ngayon, lalo na't kaharap niya na ito. Sa biyahe pa lang, tinawagan niya na ang kanyang boss. Ilang minuto pa ang hinintay ng dalaga bago sumagot ng tawag si Reed. Hello, may problema ba? Sir, dumating na po ang mga magulang niyo. Saad ni Astrid. Ano? Bakit naman ang aga nila? Sa isang araw pa dapat ang dating nila. Nagulat din po kami sa bahay, sir eh. Pag-amin niya. Maraming salamat dahil sinabihan niyo ako agad. Alam mo na ang gagawin? Uuwi ako na maaga mamaya. Sinusundo mo na ang mga bata? Opo, sir. Papunta na po ako ngayon. Okay, good. Mag-ingat kayo. Sambit ng lalaki bago binaba ang tawag. Ilang minuto pa naging biyahe nila bago nakarating sa school ng mga bata. Sumalubong na agad kay Astrid ang kambal at agad yumakap sa kanya. Napangiti naman ang dalaga at bahagyang nabawasan ang kaba niya na nararamdaman kanina. Mga baby, nasa bahay na ang lolo at lola niyo? Sambit ni Astrid. Talaga po, excited na ako, mami. Masayang sabi ni Arkin. Ako din po, mami. Singit ni Martin. Alam niyo na ang gagawin, okay? Nakausap na kayo ng daddy niyo, right? Tanong ng dalaga at agad namang tumango ang kambal bilang tugon. Good. Maagang uuwi ang daddy niyo mamaya. Nagtatatalon sa tuwa ang kambal. Bago pumunta sa kotse, agad namang nagmaneho ang driver nang makasakay sina Astrid. Muling nanumbalik ang kaba ng dalaga habang nasa biyahe sila. Pinilit pa ni Astrid na ikalma ang kanyang sarili. Nang makarating sa bahay, dumiretso na ang kambal sa loob samantalang si Astrid nagpaiwan saglit sa labas para kalmahin ang sarili. Ilang beses pa siyang huminga ng malalim, ngunit hindi pa rin nawawala ang kaba niya. Anong ginagawa mo dyan? Nagtatakang tanong ni Reed nang makita niya ang dalaga sa harap ng pinto ng bahay. May nangyari ba? Wala naman, sir. Kinakabahan lang ho ako. Tara na sa loob. Huwag kang kabahan, akong bahala sa'yo. Nakangiting saad ni Reed. Walang ibang nagawa si Astrid kundi ang sumunod sa lalaki nang maglakad na ito papasok. Hindi pa rin nawawala ang kaba niya. Ngunit pinilit niya ang sariling baliwalain yun. Daddy! Daddy! Masayang sigaw ni Arkin bago dali-daling tumakbo palapit sa kanyang ama. You're home na? Sambit naman ni Martin. Nakasunod na agad ng kapatid nito. Yes, babies. Maagang umuwi ngayon si Daddy. Nakangiting sagot ni Reed. Anak! Tawag ni Rebecca sa lalaki. You look good. Nawala ang mga ngiti sa labi ni Reed at naging seryoso ang kanyang muka. Welcome home, ma. Hindi niyo man lang ako tinawagan para sabihan na maaga kayong dadating? Saad ni Reed. I'm sorry. Nawala sa isip namin. Yumaka pa ang babae sa kanyang anak, ngunit nanatiling nakatayo lang si Reed. Napabaling ang tingin ng lalaki kay Astrid at sumenya siya na pumasok na ang dalaga. Nagpahanda na ako ng pagkain. Kumain na tayo. Biglang sabi pa ni Rebecca. Magpapalit lang muna kami. Sagot ni Reed bago marahang naglakad papunta sa tabi ni Astrid. Kahit naguguluhan ay nakisabay na lang ang dalaga sa sinabi ng lalaki. Nagulat pa si Astrid nang biglang hawakan ni Reed ang kanyang kamay. Susunod na lang po kami. Saad ng lalaki. Ngumiti naman ang tipid si Astrid. Opo, susunod na lang din po kami. Aniya kay Rebecca, ngunit hindi ito sumagot. Tumalikod na agad ang lalaki at inakay ang kanyang mga apo, papunta sa kusina. Bigla na lamang hinila ni Reed ang kamay ni Astrid, kaya naman walang ibang nagawa ang dalaga kundi sumunod sa kanya. Dito ka na muna matutulog sa kwarto ko. Magbibihis lang ako pagkatapos. Bumaba na tayo. Tumango naman ang dalaga sa sinabi ni Reed. Ilang minuto lang ang tinagal ng pagbibihis ni Reed. Kasunod nun ay si Astrid naman na nagpalit ng damit. Mabuti na lang at noong isang araw pa nila naayos sa mga damit ng dalaga sa kwarto ni Reed. Daddy, look! Ang laki ng fish! Namamanghang sambit ni Martin nang makita ang pagdating ng kanyang ama.
Mommy, paano to kinakain? Nagtatakang tanong naman ni Arkin. Nakahinga naman ng maluwag si Reed dahil kahit ang kanyang mga anak nakikisabay sa kanilang plano. Para din naman sa kambalang ginagawa nilang ito. Kilala ni Reed ang kanyang ina at hindi maganda ang kanilang pagsasama. Kailangan nila maging maingat para hindi magkaproblema. Bigla na lang napaismid si Rebecca habang diretso siyang nakatitig kay Astrid. So gaano na kayo katagal mag-asawa? Seryosong tanong nito. Naramdaman na lang ng dalaga ang paghawak ni Reed sa kanyang kamay para pakalmahin siya. Napag-usapan na nila ang mga ito, kaya dapat alam na ni Astrid ang kanyang isasagot. Halos 9 na taon na ho. I see. Ano naman ang dahilan mo at pinakasalan mo ang anak ko? Nagtaas ng kilay si Rebecca at hindi niya pa rin inaalis ang tingin kay Astrid. Pinakasalan mo ba siya dahil nabuntis ka niya? O dahil sa pera niya? Diretsong tanong ng babae. Rebecca, nasa harap tayo ng pagkain. No, I want to know the truth. Kailan pa ako magkakaroon ng pagkakataon para magtanong? Answer me. Sunod-sunod na napalunok ang dalaga. Ramdam ni Reed ang panginginig ng kamay ni Astrid, kaya naman, mas lalong humigpit ang hawak niya dito. Nagkakamali po kayo. Mahal ko po si Reed. Hindi ko po kailangan ng pera niya. At kung mapapansin niyo po, 9 na taon na po kaming kasal. Samantalang, 8 taon pa lang po yung anak namin. You can stop asking her, ma. Kumain na lang muna tayo. Mabuti na lamang at hindi na nagtanong pa ang babae. Sa wakas, naging tahimik ang pagkain nila, maliban na lang sa pag-aasaran ng kambal. Nang matapos, inasikaso na ni Manang ang kanilang pinagkainan. Hinatid naman ni Astrid ang mga bata sa kanilang kwarto para asikasuhin ang pagtulog ng mga ito. Samantalang naiwan si Reed at ang kanyang mga magulang sa kusina. I can't believe you, Reed. Ano naman ang pumasok sa isip mo at ganong babae ang pinakasalan mo? Nahihibang ka na ba? Galit na sambit ng kanyang ina. Ano ba masama ron, ma? Wala naman siyang ginagawang masama. In fact, mahal niya ang pamilya namin. Hindi ako makapaniwalang ganyan na sasabihin niyo. Kahit na. Hindi ko lubos maisip na ganyang babae ang makakasama mo habang buhay. Mataas ang pangarap ko para sa'yo. I'm sorry, ma. Hindi ko na kailangan ng pangarap niyo dahil masaya na ako sa buhay ko. Ngumisi si Reed habang nakatitig sa kanyang ina. Matanda na ako, ma. Para pakialaman niyo pa ako. I can decide on my own and I know what's right and good for me. Natigil sa pag-uusap ang mag-ina nang biglang dumating si Angeli. Nagulat pa si Reed nang makita ang kanyang kapatid. Dahil ang inaakala niya ay ang mga magulang niya lang ang darating. Nandito ka rin? Hindi makapaniwalang sambit ni Reed. Kung may iba pa akong pagpipilian, hindi mo ako makikita dito ngayon. Pwede ka namang umalis. Umirap lang ang babae bago muling naglakad papunta sa kanyang kwarto. Mas lalong nabahala si Reed dahil alam niya ang ugali ng kapatid niya. Magpapahinga na ako. Biglang paalam ni Reed. Maaga pa ang pasok ko bukas. Hindi naman sumagot ang mga magulang ng lalaki kaya naman naglakad na siya papunta sa kanyang kwarto. Sanay na si Reed sa ugali ng kanyang ama na tahimik at walang pakialam sa buhay. Ang hindi inaasahan ng lalaki ay ang kanyang ina dahil palala ng palala ang pangit na ugali nito. Pabagsak na nahiga sa kama si Reed. Napaigtad pa siya sa gulat nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok si Astrid. Nawala sa isip ni Reed na magkasama nga pala silang matutulog ng dalaga. Tulog na ba ang kambal? Opo. Mabilis na sagot ni Astrid. Dito ka na matulog sa kama. Sa lapag na lang ako mahihiga. Mariing umiling ang babae. Hindi na po, sir. Ako na lang po sa lapag. Hindi na. Baka biglang pumasok si mama at makita niya tayo. Kung ganoon, baka mahuli niya naman po kayo na sa lapag natutulog. Sunod-sunod na napatango ang lalaki. Mas makabubuti siguro kung magkatabi na lang tayo matulog. Kahit nagdadalawang isip, tumango ang dalaga. Ayos lang naman po sa akin, sir. Agad naman nilang inayos ang kama at nahiga. Hindi na mapakali si Astrid
dahil ito ang unang beses na may makakatabi siyang lalaki. Lalo pa at may gusto siya kay Reed. Samantalang si Reed naman, mabilis na nakatulog dahil sa labis na pagod. Walang ibang nagawa si Astrid kundi ang pilitin ng kanyang sarili na matulog. Mabilis na lumipas sa mga araw. Unti-unti nang nakikita ni Astrid ang tunay na ugali ng ina ni Reed, lalo na ang ugali ni Angelie. Hanggat maaari, hinahayaan lamang ng dalaga ang mga ito, ngunit hindi na rin siya sigurado kung hanggang kailan niya magagawang intindihin ang mga ito. Hoy Astrid! Biglang sigaw ni Angelie. Nakita mo ba yung bagong bili kong damit? Hindi ba't pinalabhan ko yon? Hindi eh. Tinignan mo na ba sa likod? Baka nakasampay pa. At sa tingin mo talaga kikilos ako para gawin yon? Ikaw ang tumingin! Sa ilang araw na pananatili rito ni Angelie, nakasanayan na rin ni Astrid ang kanyang ugali. Mas bata si Angelie kaysa sa dalaga, kaya naman pinipilit na lang ni Astrid na unawain ito. Titignan ko na lang mamaya, tatapusin ko lang ito nilalabahan ko. Ngayon ko na kailangan, kumilos ka na dahil paalis na rin ako agad. Astrid, nakapagluto ka na ba? Humahangos na tanong ni Rebecca. Hindi pa po ma'am, pero si Manang na raw po magluluto ng tanghalian. Ano ba yan? Iaasa mo na lahat kay Manang? Kumilos ka naman. Isa ka ng ina at asawa, kaya dapat ikaw ang kumikilos dito sa bahay. Pero naglalaba pa po ako ng damit ng kambal. Maaga pa naman po kaya mamaya na lang po ako magluluto pagkatapos nito. Huwag ka nang magdahilan. Unahin mo ang dapat mong gawin bago yan. Hindi ka narito para magpakasarap sa buhay. Kumilos ka bilang isang ina at asawa. Napabuntong hininga na lang ang dalaga at agad tinigil ang kanyang paglalaba. Pinangako ni Astrid sa kanyang sarili na pipilitin niyang pakisamahan ang pamilya ni Reed. Kahit pa sabihin na mag-asawa sila ay pagpapanggap lang yon. At ang katotohanan ay yaya lang siya ng mga anak ni Reed. Sandali lang po, magluluto na ako. Bago pumunta sa kusina, sumilip muna ang dalaga sa likod para tignan kung nandoon ang hinahanap na damit ni Angelie. Nang matahimik na ito. Nang masigurong naroon, saka pumunta si Astrid sa kusina. Nagulat na lang ang dalaga nang bigla niyang mabangga si Angelie. May dalang isang baso ng tubig ang babae kaya natapon yun kay Astrid. Mabilis na nakaramdam ng lamig ang dalaga lalo pat may yelo na nakalagay sa baso. Ano ba? Di ka ba marunong tumingin sa dinadaanan? Tanda-tanda mo na aanga-anga ka pa. Napakuyom na lang ng kamao si Astrid habang pilit pinipigilan ang kanyang galit. Pasensya na po. Tanging nasabi niya, I can't believe my kuya married someone like you. Maganda ka na sana, kaso tatanga-tanga ka. Hindi ka nababagay sa kuya ko. Nang mga sandaling yun, tuluyan ang nilamon ng galit si Astrid. Kahit anong pagpipigil ang gawin niya, nabigo siya. Ilang beses nang hinayaan ni Astrid ang mag-ina sa mga sinasabi ng mga ito tungkol sa kanya. Pero ngayon sumusobra na ang mga ito. Excuse me, sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Inis na tanong ng dalaga. Kahit pa sino o ano ka, wala kang karapatan para sabihan ako ng kung ano-ano. Napaismid si Angelie dahil sa inasta ni Astrid. Really? Sumasagot ka sa akin? Baka nakakalimutan mo kung nasang teritoryo ka, asawa ka lang, kapatid ako. Hindi porket kapatid ka ng asawa ko, may karapatan ka ng pagsalitaan ako ng kung ano-ano. At kahit pa sino o ano ka, wala ka pa rin karapatan na sabihan ako ng kung ano-ano. Lalo na't hindi mo naman ako kilala. Anong nangyayari dito? Ba't kayo nagsisigawan? Ito kasi magaling na asawa ni Kuya Ma. Kung makasagot akala mo kung sino. Sinigawan niya ba naman ako, Ma? Napailing na lang si Astrid. Alam ng dalaga na ganito ang mangyayari. Oras na patuloy niya si Angelie. Ngunit hindi naman maaaring laging tahimik na lang siya. Lalo na kung sumusobra na ang mga ito. How dare you? Nasa pamamahay kita at wala kang karapatan para umasta ng ganyan. Hindi napigilan ni Astrid ang matawa. Sa pagkakaalam ko, bahay ito ng asawa ko. Wala kayong ambag sa pagpupundar nito, kaya wag niyong angkinin. Bastos ka? Sigaw ni Rebecca. Hindi ko alam kung ba't ikaw ang napili ng anak ko. I'm sorry to tell you the truth, pero ako ang mahal niya at ako ang pinakasalan niya. Napangisi si Astrid nang makitang lalong nagalit ang ina ni Reed. Kahit ito pang gawin o sabihin niyo, hindi na yun magbabago. Dahil sa labis na inis,
Susugurin na dapat ni Rebecca ang dalaga, mabuti na lang at dumating si Manang para pigilan siya. Walang ibang nagawa si Rebecca kundi ang sumunod kay Manang nang hilahin siya nito. Nanatiling nakangisi si Astrid nang mapabaling siya ng tingin kay Angeli. Yung damit mo, nasa likod, kinain na ng mga daga. Pang-aasar niya. What? No! Malakas na sigaw ni Angeli bago nagmamadaling tumakbo papunta sa likod. Natawa na lang si Astrid bago nagsimulang maglakad papunta sa kusina. Madalas ay ganito ang sitwasyon ng dalaga araw-araw, ngunit ito ang pinakamalala. Sa mga nakalipas na araw kasi, hindi pa masyadong sumasagot si Astrid. Dahil naubos na ang kanyang pasensya, hindi niya na napigilan ang sarili. Ang galing mo sa part na yun, Astrid. Biglang sambit ni Manang na nakapapasok lang ng kusina. Para kang isang bida sa teleserye na inaapi tapos biglang lumaban. Mariing na pailing ang dalaga. Hay naku, Manang. Sigurado ako magsusumbong sila kay Reed at kinakabahan ako. Huwag ka mag-alala dahil sigurado akong kakampihan ka naman ni Sir. Bakit naman po? Kung titignan niyo mabuti, pamilya niya yun. Ako lang naman ang walang koneksyon sa kanya. Hindi ba't ikaw ang asawa niya? Nakangising pang-aasar ni Manang. Ewan ko sa'yo, Manang. Magluluto na ho ako bago pa muling umatake ang mga dragon. Hindi maitanggi ang kakaibang kiliti na dulot sa kanya sa ideyang mag-asawa sila ni Reed. Kahit papaano, masaya siya sa pakiramdam na yon. Kahit pa sabihing pagpapanggap lang. Anong oras mo pala susunduin ng mga bata? Biglang tanong pa ni Manang. Mamaya pa po, tatapusin ko muna ang paglalaba ko. Manang? Tawag ni Anton habang marahang naglalakad papunta sa kusina. Natigil sa pag-uusap sina Astrid at ang matanda nang marinig yon. Sa pamilya ni Reed, tanging ang ama lamang nito ang masasabi ng dalaga na mabait. Wala kasing pakialamang lalaki sa paligid, ngunit may mga pagkakataon namang pinipigilan nito ang kanyang asawa at ang anak na babae. Sir, may kailangan po kayo? Magaan ang loob ng dalaga para sa tatay ni Reed. Sa hindi may paliwanag na dahilan, ay tinuturing ni Astrid na kakampi ang lalaki at malaki ang kanyang pasasalamat dito. Oh, nandito ka pala. Ikaw ang kailangan ko. Sagot ni Anton. Hindi na itago ng dalaga ang kanyang pagtataka. Bakit ho? Marahang naglakad ang lalaki palapit sa upuan. Nang makaupo si Anton, diretso siyang tumitig kay Astrid. Gusto ko lang humingi ng tawad. Narinig ko ang pagtatalo niyo kanina. Hindi ko yun nagustuhan at humihingi ako ng tawad dahil wala naman ako nagawa. Napangiti na lang si Astrid habang nakatingin sa matandang lalaki. Nako, huwag ko kayo mag-alala, ayos lang ho sa akin. Pagpasensya mo na lang sila at unawain. Kung may pagkakataon na hindi mo mapigilan, ayos lang kung lalabanan mo sila, lalo na kung mali na sila. Mabilis na lumilipas ang panahon at patanda na ako ng patanda, kaya hindi ko napapansin na naging pagbabago nila. Malungkot na sabi ni Anton. Hindi napigilan ni Astrid ang makaramdam ng awa. Hindi man naranasan ng dalaga ang magkaroon ng pamilya, masasabi niyang isang mabuting ama si Anton. Nakakalungkot lang dahil naging ganito ang ugali ni Rebecca at Angeli. Saglit pa silang nagkwentuhan habang nagluluto si Astrid. Nang matapos, nagpaalam na ang dalaga para bumalik sa paglalaba. At makalipas na ang ilang oras, nagpaalam na rin siya para sunduin ang kambal. Mommy! Mommy! Masayang salubong ni na Arkin at Martin kay Astrid. Hi, behave ba kayo sa school today? Yes, Mommy, I got so many stars. Saad ni Arkin at pinakita ang hawak niyang papel. Me too, Mommy. Pagbibida rin ni Martin. Ang galing naman ng mga babies ko. Masayang sambit ni Astrid bago niyakap ang kambal. Mommy, is Lola staying at home pa? Oo, bakit? We don't like how she treats you, Mommy. Nakangusong sagot ni Arkin. Opo, Mommy. Pati si Tita Angeli, I don't like her too. Pagsang-ayon naman ni Martin. Bad yan, ha? Hindi nyo dapat sila pinag-iisipan ng ganyan. Pamilya natin sila kaya dapat love natin sila, okay?
Mapapansin sa mukha ng kambal na hindi sila sang-ayon sa sinabi ng dalaga. Ngunit tumango pa rin naman sila. Nagsimula na silang maglakad papunta sa kotse at napagdesisyon na ring umuwi. Mabilis na lumipas ang mga araw, wala pa ring pinagbago sa ugali ni na Rebecca at Angeli. Mas lalo lamang nilawakan ni Astrid ang kanyang pangunawa para mas makaiwas na rin sa mas malaking gulo. Hoy Astrid, anong ginawa mo sa damit ko? Nanggigigil na tanong ni Angeli. Alam mo ba kung magkano to? Baka nga kapag pinabili kita ng kapalit ito, hindi mo magawa. Angeli, baka pwedeng huwag kang sumigaw. Natatakot kasi ang mga bata. Saad naman ni Astrid. Wala akong pakialam. Tignan mo ang ginawa mo dyan. Sigaw pa nito, sabay bato ng isang dress sa mukha ni Astrid. Kunot noong sinuri ng dalaga ang dress. Ngayon ko lang nakita ang damit na to. Wala akong alam sa nangyari dyan. Magdadahilan ka pa? Nagulat na lang si Astrid nang biglang hilahin ni Angeli ang kanyang buhok. Napadaing na lang sa sakit ang dalaga habang sinusubukang makaalis sa pagkakasabunot ni Angeli. Alam mo ba kung gaano kamahal ang damit na to? Tita, stop hurting mommy please. Umiiyak na pigil ni Arkin kay Angeli. Tama na po. Pagmamakaawa naman ni Martin. Mas lalong nainis si Angeli nang pumulupot ang kambal sa mga binti niya. Hindi nagdalawang isip ang babae na sipain ng mga bata. Dahilan para bahagyang tumalsik ang mga ito at mas lalong umiyak. Angeli! Hindi makapaniwalang bulalas ni Astrid. Pati ba naman mga bata sasaktan mo? Galit na singhal niya. Manahimik ka! Giit ni Angeli at mas lalo pang hinila ang buhok ng babae. Ang simple na nga lang ng gagawin mo, hindi mo pa magawa ng tama. Anong klaseng utak ba meron ka? Halos kalad ka rin na ni Angeli si Astrid hanggang sa makarating sila sa labas ng bahay. Humahabol pa ang kambal sa kanila habang humahagulhol at pilit na nagmamakaawa. Patuloy na umiiyak ang kambal, ngunit parang walang naririnig si Angeli. Nagpatuloy sa pagsabunot si Angeli kay Astrid. Halos magkasira-sira na rin ang damit ng dalaga dahil sa pagkakahila sa kanya palabas ng bahay. Ilang beses pang sinubukan ni Astrid ang tumayo, ngunit agad lang din siya natutumba dahil kay Angeli. Ano ba? Bitawan mo ko! What is happening here? Hindi ka na ba nahihiya, Astrid? Sa harap pa ng mga bata? Pabatong binitawan ni Angeli ang babae. Dahilan para mapasubsob ito sa lupa. Dali-dali namang tumakbo ang kambal palapit kay Astrid at agad yumakap. Ako pa talaga? Kitang-kita mo naman na yung anak mong Bruhilda ang sumasabunot sa akin at humihila. Hindi makapaniwalang saad ng dalaga. Ano ba talagang problema niyo sa akin? Sinusubukan ko kayong intindihin. Kahit wala naman akong ginagawa sa inyong masama pero sumusobra na kayo. Kung hindi mo sinira ang damit ko, hindi mo mararanasan yan na babagay lang sa'yo yan. Di mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang damit na yon. Dahil lang sa damit? Ikakaganyan ka, pati ang mga bata sinaktan mo pa? Anong klaseng tao ka? Huwag kang umasta na para kang isang mabuting asawa. Kahit na anong gawin mo, hindi kita matatanggap para sa anak ko. Lola, tama na po. Mommy don't deserve this. Saad ng kambal. Astrid, Ma'am, anong ginagawa niyo? Gulat na bulalas ni Manang at agad nilapitan ng dalaga. Ayos ka lang ba? Manang, pakipasok po muna ang mga bata sa loob. Hindi po maganda para sa kanila nakikita ang ganito. Kahit nagdadalawang isip si Manang, wala siyang ibang nagawa kundi ang sumunod. Ayaw pang sumama ng mga bata kaya naman walang ibang nagawa si Manang kundi buhati ng mga ito. Sabihin niyo sa akin, ba't yung ginagawa to? Hindi niyo pa ba tanggap? Na hindi niyo mababago ang katotohanan? Dahil 9 na taon na kaming kasal ni Reed. Hindi ko yun matatanggap kahit mamatay pa ako. Kahit kailan, hindi siya nababagay sa isang tulad mo. Gagawin ko ang lahat para pagsisihan mong pinakasalan mo pa siya. Napangisi naman si Astrid habang nakatitig sa matandang babae. Huwag ka pa mag-alala. Dahil handa akong patulan ka oras na sumobra ka. Kung inaakala nyo nakakayaan ko kayong saktan ako ng saktan, nagkakamali kayo. Hindi ako magdadalawang isip na labanan kayo.
Kahit kailan? Bastos ka talaga. Hindi ka marunong gumalang. Biglang sigaw ni Angeli. Dapat sa'yo binubugbog. Nagulat na lang si Astrid nang bigla siyang sugurin ni Angeli. Walang ibang nagawa ang dalaga kundi pigilan ng kamay ni Angeli at salagin ang bawat sampal. Hindi inaasahan ni Astrid na itutulak siya ni Rebecca, kaya naman agad siyang sumalampak sa lupa. Ginamit naman yung pagkakataon ni Angeli at agad pinatungan ng dalaga bago sunod-sunod na pinagsasasampal ang dalaga. Umalis ka na lang dito, hindi ka nababagay dito. Huwag mo na ipilit ng sarili mo sa lugar na hindi ka naman dapat. Sinisira mo lang ang pangalan ng kuya ko. Wala kang kwentang babae. Hindi ka dapat pinakasalan ng anak ko. Ano ba ginawa mo para akitin ang anak ko? Ginayuma mo ba siya? Walang ibang nagawa ang dalaga, kundi ang mapahagulhol sa sakit. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin niya, hindi niya maalis ang pananakit ni Angeli at Rebecca. Ma'am! Ma'am! Itigil niyo na po yan! Saad ni Manang. Parang walang naririnig ang mag-ina at nagpatuloy sa pananakit kay Astrid. Kahit anong pag-awat ang gawin, nabigo siya. Naistatwa na lang si Manang ng maaninag niyang pamilyar na kotse na parating. Malayo pa lang natatanaw na ni Reed ang kaguluhan sa labas ng bahay niya. Hindi na nagawang ipark ang kotse dahil dali-dali siyang bumaba at patakbong lumapit sa nagkakagulo. Ma! Angeli! Ano sa tingin yung ginagawa niyo? Malakas na sigaw ni Reed. Bakas ang labis na galit sa tinig ng lalaki at halos maglabasan ang litig niya sa leeg. Nagmamadaling lumayo ang mag-ina kay Astrid. Hindi naman nagdalawang isip si Reed na lapitan ng dalaga at alalayan. Napakuyom ang kamao ng lalaki bago nanlilisik ang mga matang tumitig sa kanyang ina. Nababaliw na ba kayo? Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan para saktan ang asawa ko? Hindi na kayo nahiya? Dinala niyo pa talaga dito ang mga ugali niyo? Bakit hindi mo tanungin niya asawa mo, kuya? Matapang na sambit ni Angeli. Bakit? Wala ka bang maisip na kasinungalingan? At ikaw naman, ma? Paano mo to nagagawa sa asawa ng anak mo? Hindi ka na nahiya? Huwag mo kong pagsalitaan at pagtaasan ng boses, Reed. Ako pa rin ang ina mo at kailangan mo pa rin ako igalang. Nagbabantang sagot ni Rebecca. Igalang? Igalang? Hindi nyo nga nagawang igalang ang asawa ko sa mismong pamamahay namin tapos ngayon gusto mong igalang kita? Magsialis na kayo sa bahay ko kung wala kayong gagawing maganda. Napabaling si Reed sa dalaga, napatuloy pa ring umiiyak. Pinagmasdang mabuti ng lalaki ang mga sugat sa mukha ni Astrid at hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya at matinding naaawa para dito. Sa unang pagkakataon, nakita ni Reed na umiiyak ang asawa niya at parang dinudurog ang puso niya. Nagulat na lang si Astrid nang bigla siyang yakapin ni Reed. Kahit nananakit ang kanyang katawan at may mga sugat siya, hindi niya yun ininda dahil sa yakap ng lalaki. Sa loob-loob ni Astrid, nagpapasalamat siya sa pagdating ni Reed. Dahil kung hindi, baka hanggang ngayon hindi pa rin natatapos si Rebecca sa pananakit sa kanya. Are you okay? Mahinang bulong ni Reed. I'm really sorry. Napahagulhol na lang ulit si Astrid matapos niyang marinig yun. Hinayaan ni Reed na umiyak nang umiyak sa bisig niya ang dalaga. Makalipas ang ilang minuto, binuhat niya si Astrid at pumasok na sila sa loob. Dumiretso sila sa kwarto nila at marahang nilapag ni Reed ang dalaga sa kama. I'm really sorry, Astrid. Kung alam ko lang sana mas maaga ako umuwi. May kung anong kirot sa dibdib na nararamdaman si Reed habang pinagmamasdan ang pangyayari sa katawan ng dalaga. Alam ng lalaki na wala siyang nagawa at wala siyang magagawa para maibsan ang sakit na nararamdaman ni Astrid. Ngunit umaasa pa rin siya na kahit simpleng salita mababawasan yun. Okay lang sir. Inaasahan ko naman na to eh. Simula pa lang nung una kaya wala dapat kayong ihingi ng tawad. Hindi na napigilan ni Reed ang kanyang sarili at muling niyakap ang babae. Ngayon lang napagtanto ng lalaki ang nararamdaman niya para sa dalaga. Nang makita ni Reed ang pananakit na ginawa ng ina at kapatid niya kay Astrid, labis na pag-aalala at galit ang kanyang nararamdaman. Reed, pwede ka nang bumitaw? Biglang sambit ni Astrid. Hindi na namalaya ng lalaki na tumagal na pala ang pagkakayakap niya kay Astrid.
Parang wala namang narinig si Reed at nagpatuloy lang sa pagkakayakap kay Astrid. At sa hindi may paliwanag na dahilan, iba ang epekto ng yakap na yun para kay Reed at parang ayaw niya nang bumitaw. Reed! Uy, bumitaw ka na. Shh! Hayaan mo muna ako yakapin ka. Kahit saglit lang. Hindi na itago ni Astrid ang kanyang pagtataka. May kung anong kumiliti sa dibdib ng dalaga, dahilan para bumilis ang tibok ng kanyang puso. Maging ang pag-iinit na mukha ni Astrid, ramdam niya. Ilang minuto pa ang nanatili ay nakayakap pa rin si Reed bago kusang bumitaw. Hindi nagsalita ang lalaki at nagmamadali lang na naghanda ng mga gamit para linisin at magamot niya ang sugat ni Astrid. Masakit ba? Seryosong tanong ng lalaki habang marahang pinapahira ng bulak na may alkohol ang sugat ng babae. Paminsan-minsan, napapangiwi ang dalaga dahil sa hapde. Pinipilit lang ni Astrid na hindi yun ipakita kay Reed. Hindi naman masyado. Huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan para umalis sila dito. Ha? Ba't mo naman gagawin yun? Pamilya mo sila. Nagtatakang tanong ni Astrid. Matagal na kaming hindi magkasundo ni Mama. Kaya lang naman ako pumayag na pumunta sila dito dahil sa pakiusap ni Papa eh. Hindi ko gusto ang ginagawa nila sa'yo. At hindi ako makapapayag na ipagpatuloy nila to. Bahagyang napangiti ang dalaga. Kahit papaano ramdam ni Astrid ang pag-aalala ng lalaki para sa kanya. Dahilan? Para mas lalong tumibay ang pagkakagusto niya para dito. Bakit? May problema ba? Nagtatakang tanong ni Reed nang mapansin niya ang pagtitig ng dalaga. Bahagyang umiling si Astrid. Wala naman po. Naging mabilis ang tibok ng puso ng lalaki. Ngayong magkalapit ang mukha nilang dalawa, hindi mapigilan ng lalaki ang kanyang nararamdaman. Napatitig na lang si Reed sa mapupulang labi ng dalaga. Parang nawawala siya sa ulirat habang pinagmamasdan ang napakagandang labi ni Astrid. Nagulat na lang ang dalaga nang bigla siyang halikan ng kanyang boss. Nanlaki pa ang mga mata ni Astrid ngunit wala siyang lakas para itulak ito o pigilan si Reed. Parang mababaliw ang dalaga dahil sa kakaibang dulot ng halik na yon sa katawan niya. I'm sorry. Tanging nasabi ni Reed matapos lumayo kay Astrid. Di ko sinasadya. Hindi agad nakasagot ang babae. Halos magkarambola ang kanyang puso dahil sa kabog nito. Sigurado ang dalaga na namumula na rin ang kanyang muka. Mabuti na lang at nakatungo si Reed kaya hindi niya yun nakikita. Okay lang. Dahil sa pagkataranta, dali-daling lumabas ng kwarto si Reed. Naiwan ng dalagang tulala at hindi makapaniwala sa nangyari. Bigla na lang napahiga si Astrid at halos mapasigaw siya dahil sa sakit ng mabigla ang kanyang katawan. Samantala, dumiretso si Reed sa kusina para kumuha ng isang basong tubig. Ramdam ng lalaki ang kakaibang init sa kanyang katawan at mabuti na lang nagawa niya pang kontrolin ng sarili. Anak? Biglang sambit ni Anton nang makita si Reed. Pa, ba't kayo nandito? Ayos ka lang ba, anak? Ba't parang pawis na pawis ka? Ayos lang po ako. May kailangan po kayo? Sunod-sunod na bumuntong hininga si Anton bago marahang naglakad palapit sa kanyang anak. Gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi magandang idea na pumunta kami rito. Pasensya na kung hindi ko man lang nagawang pigilan ng nanay at kapatid mo. Wala ka namang kasalanan pa. Alam ko naman na mabuti ang intensyon mo. Sadyang hindi na magbabago sina Mama. Nasaan si Astrid? Gusto ko siyang makausap. Nagpapahinga na po siya. Aalis na kami. Bukas. At nais kong humingi ng tawad sa kanya bago kami umalis. Hindi naging maganda ang pakikitungo sa kanya ni Rebecca at Angeli. Sigurado akong malaki ang naging epekto nun sa kanya. Pwede niyo siyang kausapin bukas. Pero maraming salamat sa pagpunta niyo rito pa. Hindi lang talaga ako natawa sa ginawa nila Mama. Napangiti na lang din si Anton bago niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Saglit pang nag-usap ang mag-ama bago nila napagdesisyon ng pumunta sa kanilang kwarto at magpahinga.
Pagpasok ni Reed sa kanyang silid, nakatulog na si Astrid. Hindi na ginising ng lalaki ang dalaga at nahiga na lang siya sa tabi nito at natulog na din. Astrid? Tawag ni Anton sa dalaga na kalalabas lang ng kwarto. Tanghali nang nagising si Astrid at ramdam niya pa rin ang pananakit ng kanyang katawan dahil sa nangyari kahapon. Hirap ding maglakad ang dalaga dahil kumikirot ang kanyang sugat kapag nagmamadali siyang maglakad. Marahang naglakad si Anton para salubungin ang babae. Nagulat pa ang dalaga dahil hindi naman sila madalas mag-usap ng matanda. Bakit ho? Kinakabahan niyang tanong. Gusto ko lang humingi ng tawad sa ginawa ng mag-ina ko. Alam kong kulang ang paghingi ko ng tawad para sa lahat ng ginawa nila, pero ito lang ang magagawa ko. Huwag na ho kayo mag-alala. Wala naman ho kayong kasalanan. Wala na po sa akin yun. Mukhang swerte ang anak ko dahil ikaw ang naging asawa niya. Kung alam niyo lang ho. Sa isip-isip ng dalaga, pagpapanggap lang naman ang lahat na ito. Ngunit masaya siya dahil ganun ang tingin sa kanya ng tatay ni Reed. Nagulat na lang si Astrid nang bigla siyang yakapin ni Anton. Aalis na kami. Hindi ko na gusto ang ginagawa ng mag-ina ko sa'yo. At wala naman ako magawa para ipagtanggol ka at pigilin sila. Huwag mong pababayaan ang inyong pamilya ha. Maging masaya kayo. Kahit sa saglit na panahon at kakaunting oras ng pag-uusap nila, napalapit na si Astrid sa matandang lalaki. Gaya ng sabi niya, itinuturing niya ng kakampi ito. Kaya nalulungkot siya para sa matandang lalaki. Dadalaw pa ho ba kayo? Hahanapin po kayo ng kambal. Sa susunod siguro. Pero ako na lang ang dadalaw. Natawa na lang din ang dalaga. Saglit pa silang nag-usap bago tuluyan ang nagpaalam si Anton. Nang makaalis ang magulang ni Reed, saka pa lang pumunta si Astrid sa kusina. Nagulat pa ang dalaga na maabutan niya rin si Reed. Dito ka pala? Umalis na ang mga magulang mo, hindi ka man lang nagpaalam sa kanila? Nagkausap na kami ni Papa, mag-almusal ka na. Nagtaka pa ang dalaga dahil ngayon lang siya pinaghanda ng pagkain ni Reed. Binaliwala na lang yun ni Astrid at agad na umupo. Nasaan ang mga bata? Inaasikaso nila Manang. Oo nga pala, nakaalis na ang mga magulang mo. Ibig sabihin titigil na tayo sa pagpapanggap, di ba? Saglit na natahimik si Reed. Nakaramdam naman ang kaba ang dalaga dahil sa pagiging seryoso ng lalaki. Hindi tuloy maituloy ni Astrid ang kanyang pagkain dahil mas pinili niyang tumitig kay Reed habang hinihintay ang sagot nito. Ayaw ko, Astrid. Biglang sabi ng lalaki. Kaya kumunot ang kanyang noo. Anong ibig mong sabihin? Wala na namang dahilan para magpanggap pa tayo, right? Ayoko nang magpanggap pa tayo, Astrid. Tumayo siya at marahang lumapit sa babae. Totohanin na natin ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Astrid dahil sa gulat na agad napalitan ng pagtataka. Ano po ang ibig niyong sabihin? Gusto kita, Astrid. Mahal na din ata kita. At lately ko lang yun na-realize. Sana hindi pa ako huli. Hindi ko alam na nahuhulog ako sa iyo ng mga panahong yun. Sana, bigyan mo ako ng pagkakataon para patunayan sa iyo ang nararamdaman ko. Nagsusumamong sambit ng lalaki. Sir? Hindi na mapakali si Astrid sa kanyang kinauupuan. Hindi ito inaasahan ng dalaga kaya hindi niya alam kung anong sasabihin. Kahit di ka muna sumagot ngayon, Astrid, pag-isipan mo muna at handa ako maghintay. Sunod-sunod na palunok ang dalaga. Magsasalita na sana si Astrid nang bigla namang dumating si Manang kasama ang kambal. Mommy, are you okay na ba? Malambing na tanong ni Martin. Yumakap naman sa kanyang bewang si Arkin. I'm worried kasi nasaktan ka kahapon, Mommy. Dumiretso ang kambal palapit kay Astrid at tig-isa silang binti na niyakap. Napangiti na lang si Astrid bago nag-aalinlangan na patingin kay Reed. Malawak ang ngiti ng lalaki habang nakatitig sa kanyang mga anak. Sadyang napamahal na ang kambal kay Astrid. Kids, may tatanong sa inyo si Daddy. Biglang sabi ni Reed
dahilan para maagaw niya ang atensyon ng kambal. Ano po yun? Tumingin muna si Reed kay Astrid bago binalik ang tingin sa mga bata. Gusto niyo bang maging tunay na mommy si Mommy Astrid niyo? Hindi na itago ng dalaga ang kanyang pagkagulat. Mabilis ding nakaramdam ng hiya si Astrid dahil pati si Manang ay narinig ang tanong na yon. Po, di ba po mommy na namin siya? Naguguluhang tanong ni Arkin. I mean, magpapakasal kami ng Mommy Astrid niyo. Paglilinaw ni Reed. Really? I like weddings, Daddy. I want to see your wedding with Mommy Astrid. Masayang sambit ni Martin. Napabaling ng tingin si Reed kay Astrid na halos namumula na ang buong muka. Paano ba yan? Gusto ka nila maging mommy. Say yes na agad para kasalan na. Biglang saad ni Manang. Manang naman. Nagtawanan lang si Reed at ang matanda sa naging reaksyon ng dalaga. Hindi napigilan ni Astrid ang bilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa labis na kilig. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na hahantong sa ganito ang lahat samantalang hindi man lang naisip ng dalaga na magugustuhan siya ng kanyang boss. Katulad ng sabi ko, hindi naman kita mamadaliin. Handa ako maghintay ng magiging sagot mo. Napatitig si Astrid sa lalaki bago ngumiti. Parang isang panaginip para sa dalaga ang mga nangyayari. Matapos sa mga pinagdaanan ni Astrid, ito pala ang magiging kapalit ng lahat ng paghihirap niya. Mabilis na lumipas sa mga linggo, hindi nagtagal ay napasagot na rin ni Reed ang dalaga. Mas lalong naging malapit si Astrid sa kambal at parang tunay na talaga niyang anak ang mga bata. Hindi may paliwanag na saya ang nararamdaman ng dalaga ng mga oras na yon at wala na siyang ibang mahihiling pa. Hey, ang lalim ng iniisip mo ah. Excited ka na sa kasal natin? Nakangising tanong ni Reed sa kanya. Baliw, masaya lang ako. Dahil ikakasal na tayo? Nang aasar na sabi nito. Oo, pero masaya rin ako dahil sa lahat na nangyari. Noon kasi, crush lang kita. Hinahangaan ng patago. Tapos ngayon ikakasal na tayo. Ganyan talaga nagagawa ng pag-ibig. Napatitig si Astrid sa kanya magiging asawa. Thank you for everything. No, ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Nakita ko kung paano mo alagaan at mahalin ang mga anak ko na parang tunay mo mga anak. Hindi lahat kayang gawin yon. Siguro ay isa yun sa mga bagay kung ba't nahulog ako sa'yo. Napangiti na lang si Astrid nang bigla siyang yakapin ni Reed. Napaigtad na lang silang dalawa nang biglang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto at tumatakbong pumasok ang kambal. Mommy, I want baby sister ha? Sambit ni Arkin na agad lumapit kay Astrid. Nanlaki ang mga mata niya at gulat na napatingin kay Reed. Hindi mapigilan ng lalaki ang kanyang pagtawa. Yes, Mommy, para may aalagaan kami at ipoprotect. Pagsang-ayon naman ni Martin. Kayo talaga mga bata kayo? Natatawang singhal ni Reed sa mga anak. Masaya na si Astrid at Reed sa kung anong meron sila. Ni hindi nga nila naisip o naplano ang pagkakaroon ng anak dahil kontento na sila sa kambal. Pero kung pagkakalooban naman sila, malugod yung tatanggapin ni na Astrid at Reed. I love you, darling. Biglang sabi ni Reed, I love you too. I love you, Mommy and Daddy. Sabay na sabi ng kambal kaya natawa sila. Mabilis na lumipas ang mga buwan at nagpakasal na sina Astrid at Reed. Naging masaya at maayos ang araw na yun para sa kanilang dalawa. Sa kabila ng mga nangyari, sa kasalan din pala mauuwi ang lahat. At katulad ng sabi ng karamihan, hindi lahat ng inaapi ay nananatili sa ibaba. Darating ang araw, naaangat din ang nasa baba at mawawala ang mga nang-aapi. Naging tahimik at masaya ang pamilya ni na Astrid at Reed. Mas lalo silang pinagtibay ng panahon at ang kanilang pagmamahalan para sa isa't isa at sa mga anak nila. The end.